Mga tao dito sa amin, no? Labas. Ang aga. Lakas ng lindol. Bumaba kaming lahat, guys. Tingnan yung gate namin bukas, oh. Bumaba kaming lahat. Ang lakas, guys. Grabe, matagal siya. Guys, pero naisip ko ba kanina na magkalma, huwag magpanik, pero hindi talaga ma-avoid, guys. Umupo pa ako sa aming bed dahil sabi ko, baka mawala kasi usually pag naglilindol dito, guys, nawawala lang siya. Pero kanina, medyo matagal-tagal siya, guys. Sabi nila 5.3. Pero sa totoo lang, guys, medyo matagal siya kanina at malakas talaga. Natakot ako kasi yung bahay namin, gumaganon talaga siya. Actually, guys, gising na ako kasi nag-alarm na ako eh. Tapos nang mobile ako. Tapos parang antok pa talaga ako dahil nga gawa nga ng winter, guys, no? Talagang ang hirap gumising sa umaga pag ganito. So kaya nag-scroll ako ng mobile ko. Maya-maya, guys, babangon na ako. Kasi sabi ko, baka malate na naman mamaya, magpanik-panik. Ayun, bigla na gumaganon siya, guys, na talagang alam niyo yung pag may lindol. Nakakaranas na ako ilang beses na nalindol dito, guys, pero hindi yung ganito na medyo matagal-tagal siya at nakakatakot. Sabi nga ninday nining, the big one ba yun, ate? Sabi ko, actually, naglilindol dito eh. Kasi nga first time nila ni, ninday nining at ni sis, SL Nepal. So, kaya, ayun, parang masasabi mong the big one siya kasi malakas talaga siya, guys. Sabi ko nga, baka hindi siya 5.3 kasi baka, kahit nga si uncle sa yung daddy nila ni Bay, nagsasabi nga sila na baka 6 yun. Kasi nga, yung pine tree namin, guys, nung nasa baba na kami, gumaganon talaga, guys. Oh, yung pine tree namin, totoo yun. At yung mga kuryente, ay, yung nakakatakot pa, yung mga sigaw ba ng babae dito. Kasi nga, syempre, kahit sino, hindi ma-avoid na hindi, guys, magpapanik talaga ba, guys? Kahit iniisip ko na hindi ako magpapanik. Nanginginig ako kanina. Nakalimutan ko nga na yung lamig. Si Yuhan nga bumaba siya, nakabrief siya eh. Medyo nahiya pa si Yuhan. Walang choice. Si Deepak lang talaga yung hindi bumaba. Parang kalmado lang si Deepak. Ito pa yung ininit ko kagabi. Mag-prepare muna ako, guys, no, ng breakfast ni Yuhan. Gawa muna ako ng pancake kasi magpapancake daw siya. Buti naman at may milk na ako kahapon. Yung mga kapitbahay namin, makita mo talaga na una pa talaga sila sa amin lumabas ba. Nakakahilo ka talaga kanina, guys, habang magbubukas ako ng pintuan. Sabi nga ni uncle yung daddy nila, mas malakas sa itaas kasi nga, oo, mas malakas talaga, mas maramdaman mo talaga yung dol sa itaas ka, kami sa taas. Kasi pag dating na sa ground floor, grabe pa naman sa Nepal pag may lindol, kahit saan naman siguro. Pero yung sigaw ba, yung sigaw ng mga babae, nakakatrauma yung boses nila. Dagdagan pa yun. Guys, pag may lindol, si Deepak lang talaga yung relax. Kaya sabihan niya ako, relax ka lang. Pero paano ka magre-relax kung ganon, kalakas? Hindi ka pwedeng umupo lang. Okay na siguro to, pero parang kulang pa rin siya sa powder. Sabi nga ni Sis Corazon, nakakahilo. Habang daw siya nagtatype is kanina talagang nanginginig siya at nahilo. Totoo yun, guys, kasi ako, nagbubukas ako ng pintuan ko, maganon ako, guys, oh. Yun talaga iniisip ko ba, ang mabuksan ko yung pintuan namin kasi, syempre, ang taas ng bahay namin, guys. Iniisip ko, ikalma ko yung sarili ko kanina kasi, syempre, may high blood ako. At saka, diba, tapos, pag nagpanik ka, anong mangyayari, yung ganon, pero hindi mo talaga ma-avoid na hindi ka talaga yung magpanik. Tapos kaya pagbaba, na nakababa na kami, na nandyan na si Yuhan sa tabi ko, na-relax na ako. Umupo na talaga ako as soon as na bumaba ako, as soon as nabuksan ko yung pintuan, umupo agad ako, guys. Ang asawa ni Inday Nining ba kami, aftershock pa yun, sabi ko, baka ang aftershock na yun. 7:30 na, guys, kabilis ng oras. So, ayun, guys, at nakakatrauma yung ganitong pangyayari pag may mga lindol-lindol. Nakakatrauma. Sana, ayun, walang may matamaan or walang may natamaan. Dahil ang hirap sa Nepal, pag may ganitong lindol. At sana okay lang ang lahat. Buti nga may araw na, guys, I mean, liwanag na siya. Pero mahirap yung before na nangyari na tag 4 o'clock, 3 o'clock, yung gano'n, mas nakakatakot yung gano'n kasi madilim.
Siyempre ang mga tao dito guys, mas takot na sila gawa nga nung 2015 na lindol. Kaya ayun, mas grabe. So ito pa, medyo matagal ito kanina. Kaya doon ako natakot. Na-prepare ko na yung uniform ni Johan. At sabi ko gumising na siya. Dahil ayun, mabilis lang oras. Sabi ko anak, at baka magpanik-panik naman mamaya. Today hindi na ako magluluto guys kasi may moton pa kami. Kaya lutuin ko lang ulit yung sag, yung finugrik na sag, yung meti. Alam niyo ba, pag may lindol, yan lagi iniisip ko guys. Ang mabuksan ko lang siya guys, yung aming pintuan sa baba, yan lagi. Ang aking unang sa isip ko guys, ang makababa kami agad-agad, ang bukas yung pintuan namin. Tapos yung susi pa naman dito, ang hirap pa naman minsan. Kasi nga, parang hindi ba sa atin, katulad na mabilis lang, dito parang ang hirap. Tapos yung pintuan namin sa baba na double pa naman yan, yung grills. So yun ang iniisip ko. Ang mabuksan ko talaga yan. Kasi pag bukas yan, mabilis lang talaga bumaba ba. Kagawa ko apat na pancake yung nagawa ko. Ito pa yung dalawa. Tsaka mag-warm water lang si Johan. Bilis naman ni Dipa kasi kagabi na ano yan ni Johan, naglalaro siya ng bola. Kaya sabi ko, bigla na lang, nawala yung ilaw anak. Sabi ko sa kanya, sabi niya mama na ano ko ng bola. Sabi niya please you can adjust a little. Sabi niya baka na-lose lang yung ilaw. Buti alam ni Johan. Tsaka by the way pala guys, binigay ng taga-baba sa amin kagabi. Galing ito sa village po nila. Binigyan nila kami nito. 3 suntala at saka mga gooseberry. Dami nilang binibigay. So ito, ginagawa din nila kasi atchar. Kung maalala nyo, binigyan tayo ni Inday Nining. Yung ating suntala kasi galing yan sa village nila. Tama. Mayroon ding isang Pinay na nag-PM sa akin. Si Sis, dahil nga may anak siya dito. Yung biyanan niya nag-alaga. Si Sis Rose, ayan, dahil kinabahan din siya ba. Nung nalaman niya na may lindol dito, dahil nga yung biyanan niya dito sila sa Kathmandu at yung anak niya, yung biyanan niya yung nag-aalaga sa anak niya. Sabi nga ni Chai Longest na naramdaman niya na matagal yung pag-shake, ganun din ako. Kasi yun talagang pinakauna akong na-notice na medyo matagal siya kasi umupo pa ako sa bed. Naramdaman ko nag-shake yung bahay kasi akala ko mawawala lang siya pero hindi. Hanggat sa nagbukas na ako ng pintuan guys, nag-shake talaga ako, diba? Sabi ko kasi hindi ko lang alam sa village namin. And ayun pala guys, si Johan nakakatuwa. Hiniram niya talaga guys sa kaibigan niya. Ito yung pamaypay. Sabi niya, can I borrow? Sabi niya, can you bring tomorrow? Sabi niya, hiramin ko lang. Kasi gusto ko lang ipakita sa mama ko. Kaya ayun. Ito din yung pamaypay. Sabi ko pa, anak, okay lang anak, bakit mo pa hiniram? Sabi niya, kasi gusto ko lang ipakita sa iyo mama. Sabi ko nga ngayon, dadalhin mo. Sabi niya, tomorrow na lang. Sabi niya, kasi hindi mo pa yan ipakita sa vlog mo. Appreciate ko talaga yung anak ko. God the Father, siya na lang bahala sa ating lahat. Kumbaga, isa ngayon kasi kung ano-ano na ang nangyayari sa mundo. Pero talagang importante talaga yung prayers natin. Guys, brown out. Matagal yung brown out. Yung ano guys, 7.1. At kaya nga hindi ako makapaniwala na nasa 5 lang siya something. Dahil hindi siya ganun eh. Kasi nakailang beses na ako dito nadanas na mga 5 ganun, naka-experience na ako. 4 hindi ganun. Pero mga 6 ganun guys, malakas na. Tapos kanina mas malakas, 7.1. Parang hanggang ngayon hindi ako makamove on. Kasi nasa isip ko yung nakikita ko, yung pine tree. Tapos yung pag-upo ko kanina sa bed, parang nakikita ko yung sarili ko na hala, hindi talaga siya tumitigil hanggat sa pagbukas ko ng pintuan na. Pero nakakatroma ba guys? Alam nyo, inantok pa ako kanina pero sabi ko hindi ako matutulog, balik, natatakot ako. And sila ni Johan, may pasok sila dito iba kasi parang ano sila ba? Pero sa school naman ni Johan, hindi naman ganun na maraming buildings. Kasi exam nila. Pero sana ganun no, sabi nga ni Sis Marianel, dapat nga hindi dapat wala daw muna pasok kasi may aftershock pa.
Yun nga sabi namin, baka nga aftershock na dito naramdaman namin. Pero sana wag naman, wag na kasi nakakatakot. So ayun guys, i-end ko na yung vlog ko. Hindi pala ako nakamike. And mag-pray lang po tayong lahat. At itong lindol na ito guys ay nagsimula po ito sa Tibet. At alam nyo naman kami ay napagitnaan po at ang yung Tibet po ay napakalapit po sa bansang Nepal. So kaya talagang maapektuhan po kami. And yun na nga guys, may mga experts din na nag-warning na talagang kumbaga may big one po talaga silang ina-expect na which is talagang mangyayari po according sa kanila. So ipopost ko na lang po yung mga ang balita na yon, and may mga nasaktan din po at may mga namatay din sa bandang area ng Tibet at madami po. So ito po yung bumulaga sa araw na ito sa amin dito, and nakakatrauma talaga guys ba. Kasi ito yung talagang kahit sino man walang may gusto nito. Pero yung impact, grabe. Hanggang ngayon guys, yung talagang nakita ko yung pine tree namin at yung mga kuryente. Talagang parang feeling ko, ano lang talaga siya. Yung parang hangin, pero hindi. Makita ko talaga yung kahoy namin guys na parang gumaganon talaga siya. Nandito talaga sa isip ko. Talagang kanina hindi ko ma-imagine but nangyari ang nangyari. And dito sa Kathmandu so far, sa balita naman ay wala pong may nasaktan o wala pong may na mga bahay-bahay. So yun lang, nakakatakot talaga. And I hope yung mga the big one na yan, I hope na may awa ang mahal na Panginoon and hindi po matutuloy. So lagi po tayong magdasal. Mag-ingat po kayong lahat and see you again on our next vlog guys.